Alam nyo, ako, naranasan ko magkaroon ng kakulangan ng wisdom. Sino po sa inyo yung nakaranas na hindi, na magdesisyon na parang na-realize nyo, teka, parang walang wisdom doon sa decision ko na yun na. Ako din nagkaroon ng ganong experience. Kailan yun? Nakakita ako ng 50-inch na TV noon, nagbebenta online. Sobrang mura. Grabe. Ang una kong naisip, alam nyo, ang laki ng matitipid ko. Kaya hindi na ako nagdalawang isip. Umorder ako at pagkatapos dumating yung item. Gumana naman siya. Natuwa pa ako kasi nagamit pa namin ito sa event namin. Kundi ako nagkakamali, nagamit natin ito doon sa ating baptism. Kaya lang, after 1 week, nako, biglang nawala ang display. So, dinala ko sa isang technician. Kaya lang, sabi niya, ang ganong klaseng TV pala, ay hindi nare-repair. Disposable daw yun. Hindi ito kagaya ng mga kilalang brand. Alam mo, na-realize ko na dahil sa impulsiveness at kakulangan ng wisdom, nasayang lang yung pera. Hindi naman masama bumili o magdesisyon pero minsan dahil sa pagmamadali at kakulangan ng paghingi ng payo sa Diyos o paghingi ng wisdom sa Diyos, napapahamak tayo sa maling desisyon. Tama ba? Minsan, nadadala tayo ng excitement o kaya nadadala tayo ng pressure o kung kagaya ko ikaw, nadadala tayo ng sale. Kahit hindi naman kailangan pero dahil sale, bibiling ko yan. Kaya lang minsan ng ending, nagsisisi ka, Lord, sana pala naghintay ako. Sana pala nagtanong muna ako sa'yo. Mali pala itong desisyon na ginawa ko. Hindi pala ako nagiging good steward ng iyong pananalapi. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Lalo na sa panahon ngayon na lahat mabilis, lahat instant, lahat may opinion ng kung ano ang tama at mali. Kaya ang wisdom ay kailangan natin hindi lang sa pinansyal, kundi sa lahat ng area ng ating buhay. Ang title ng message natin ay Unshakable Wisdom. At ito ay bahagi ng ating series na Unshakable. Medyo magtatagal lang tayo ng konti dito sa ating series na Unshakable. Sa mga nakaraang linggo, pinag-usapan natin kung paano tayo mananatiling matatag o unshakable. Bakit? Kasi ang Diyos natin unshakable din. Siya ay unshakable in His faithfulness. Siya ay unshakable in His holiness. Siya ay unshakable in His power. At ngayon, pag-usapan natin that He is unshakable in His wisdom. Ang series na ito ay hindi tungkol sa kung gaano tayo kalakas, kundi kung gaano katatag ang Diyos. At dahil siya ay matatag, kaya rin nating maging matatag. At dahil siya ay may unshakable wisdom, pwede rin pala tayong mamuhay na may matatag na karunungan o wisdom. Kaibigan, tandaan mo, God is not only wise, He is wisdom Himself. Sabi nga sa Romans 11:33, lubhang napakasagana ng kayamanan ng Diyos. Di matarok ang kanyang karunungan at kaalaman. Sino ang makakapagpaliwanag ng kanyang mga kapasyahan? Sino ang makakaunawa ng kanyang mga pamamaraan? Gaya ng nasusulat. Grabe, walang bagay na di alam ng Diyos. Hindi siya pwedeng magkamali. Wala siyang nasasayang na hakbang. Kahit kailan, di niya sasabihin, oops, patay, nagkamali ako. Sorry. No, hindi mangyayari yun. Lahat ng plano niya ay mabuti at walang sablay. Unshakable wisdom. His wisdom is perfect. His plans are precise. And His timing is flawless. Kaya kung gusto mo magkaroon ng unshakable wisdom, hindi mo ito mahanap sa YouTube tutorials. Hindi mo ito mahanap sa mga influencers o sa self-help books. Saan mo mahanap ang wisdom? Mahanap mo ito sa Diyos mismo at sa Kanyang salita. Kaya tandaan mo ito. Ang tunay na karunungan ay hindi nakukuha sa dami ng alam, kundi sa lalim ng relasyon mo sa Diyos. Tandaan natin yan. Kung hindi ka intimate sa Diyos na puno ng wisdom, wala kang lumalago at nagmamahalang relasyon sa Kanya, ay huwag mo asahan magkakaroon ka ng unshakable wisdom. Sabi sa Proverbs 3:13-15, mapalad ang taong may karunungan at pangunawa.
Higit pa ito sa pilak at ginto at sa ano pa mang mga mamahaling bato. Walang anumang bagay ang maaring ipantay dito. Ang ganda, no? Sinasabi ng Diyos, walang kapantay ang karunungan. Kahit magtagumpay ka pa sa negosyo, kung wala kang wisdom, masisira mo rin yan. Tama ba? Kahit magkaroon ka ng relationship na punong-puno ng kilig, pero kung wala kang wisdom, mapapalitan yan ng sakit ng damdamin balang araw. Ang dami ko lang nakitang marriage na nasira. Bakit? Kasi walang wisdom na nanggagaling sa Diyos. Kahit maging successful ka, kung hindi mo alam paano pamahalaan ang tagumpay na yan, pwede pa rin itong maging sumpa sa iyo. Kung wala kang wisdom, mas mamahalin mo yung tagumpay na yan kaysa sa Diyos. Tandaan mo ito, kaibigan. Success without wisdom becomes self-destruction. Pero failure with wisdom becomes formation. Kaya wag mong ibase ang success mo sa dami ng pera o papuri o palakpak ng tao o likes, kundi sa lalim ng iyong discernment. Dahil ang tunay na matatag na Kristiyano ay hindi lang faith-filled, kundi wisdom-guided. Ano ibig sabihin? Yung faith-filled, maaring by faith na experience mo yung kapangyarihan ng Diyos. Gumaling ka sa isang sakit, sa isang karamdaman. Pero yung wisdom-guided, natututunan mo paano kumain ng tama. Paano pangalagaan yung health mo. Mag-e-exercise ka. Pipiliin mo yung kinakain mo. Yun yung wisdom. Importante ang faith, importante din ang wisdom. Yung faith ay kailangan mo upang ikaw ay maligtas at maranasan ang pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. Pero yung wisdom ay kailangan mo para maingat mong piliin araw-araw kung ano ang gagawin mo sa kaligtasan na meron ka. At kung paano ka magre-respond sa pagmamahal ng Diyos sa iyo at pagkilos niya sa iyong buhay. Kung wala kang wisdom, hindi ka magbabago. Walang transformation na magaganap. Kaya nga importante, meron kang faith, pero at the same time, hingiin mo sa Diyos ang wisdom. Kaya kaibigan, tapusin mo ang mensahe na ito kasi pagtapos nito, Lord willing, ay matututunan mo kung paano humingi ng wisdom sa Diyos, paano ito gamitin sa totoong buhay, at paano maging testimony ng kanyang karunungan sa harap ng mga tao. Magandang araw muli mga ka-Watch. Salamat sa Diyos sa inyong pagsubaybay sa mga mensahe ng ating Diyos dito sa ating vlog na may bagong upload every Monday 6pm. Sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ay ako po si Kuya Mike. Ang calling po sa akin ng Diyos ay magbahagi ng kanyang salita sa paraang mas madaling maiintindihan ng mga manonood. Salamat sa inyong lahat na nagdesisyon na isuko ang inyong sarili sa Diyos at sumali sa ating online discipleship group. Mag-type lang kayo ng join sa comment section kung hindi ka pa nakakasali. Or check nyo sa description at makikita nyo doon ang registration link para sa ating online discipleship group. Meron nga pala tayong gaganapin na baptism. Kung ikaw ay nagsuko na ng iyong buhay sa Panginoong Jesus, ay inaanyahan ka naming i-declare mo ito publicly at ipahayag na ikaw ay totoong tagasunod na ng Panginoong Jesus. Ang link ng registration ay makikita nyo sa description. So, paano ba tayo magkakaroon ng totoong wisdom na galing sa Diyos? Kasi merong wisdom na galing sa mundo. Pero ang gusto natin, yung wisdom na galing sa Diyos. Una, ask for wisdom over wealth. Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. At pangatlo, let others see God's wisdom in you. So, pag-usapan muna natin ang number 1. Ask for wisdom over wealth. Mas pahalagahan mo ang paghingi ng karunungan sa Diyos kaysa sa kayamanan. Bakit? Masama ba ang kayamanan o paghingi ng financial blessing? Hindi. Kaya lang ang reason ay kung ano kasi ang hinihingi mo ay nagpapakita kung ano ang mas mahalaga sa iyo. Ang paghiling ng makadiyos na karunungan kaysa kayamanan ay nagpapakita na mas pinahahalagahan natin ang mga bagay na walang hanggan kaysa sa mga panandalian na bagay. Kung anong hinihiling natin kay Lord, yun ang naglalantad ng tunay na laman ng ating puso. Tama ba? Kapag ang isang tao ay humingi ng karunungan para maglingkod at mapaluguran ang Diyos, pinapakita niyang mas mahalaga sa kanya ang layunin o purpose ng Diyos. Mas priority niya ito kaysa sa kahit anong bagay, kaysa sa sarili niyang ambisyon. Para mas maintindihan natin, basahin natin yung istorya ni Solomon
na bagong upong hari nung panahon na yon. 1 Kings 3:5-9. Nasabi rito, kinagabihan, nagpakita sa kanya ang Panginoon sa pamamagitan ng isang panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Sumagot si Solomon, nagpakita po kayo ng malaking kabutihan sa aking amang si David na inyong lingkod, dahil matapat siya sa inyo at matuwid ang kanyang pamumuhay. Patuloy niyo pong ipinakita sa kanya ang inyong malaking kabutihan sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng isang anak na siya pong pumalit sa kanya bilang hari ngayon. Panginoon, na aking Diyos, ako na inyong lingkod ang ipinalit ninyo sa ama kong si David bilang hari. Kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. At ngayon, narito po ako kasama ang pinili ninyong mga mamamayan na hindi mabilang sa sobrang dami. Kaya bigyan niyo po ako ng karunungan para pamahalaan ang inyong mga mamamayan at kaalamang malaman kung ano ang mabuti at masama. Dahil sino po ba ang may kakayahang mamahala sa inyong mga mamamayan na napakarami? Ito ang isa sa mga pinakamagandang sandali sa kasaysayan ng Israel. Isipin mo, isang batang hari, bagong upo sa trono. At si Lord mismo ang nagpakita sa kanya sa panaginip. Sabi ni Lord, humingi ka ng kahit ano at ibibigay ko ito sa iyo. Grabe, ang lupit nito. Parang sinasabi ng Diyos, hilingin mo na kahit ano, bibigay ko sa iyo. Parang binigyan siya ng blankong tseke. Tapos sinabi ng Diyos, sige, ikaw na bahala maglagay kung magkano gusto mo. Isulat mo lang sa tseke. Alam mo kung ako yun, baka hiningi ko sa Diyos, bigyan mo ako ng mansyon sa isang beachfront. Pero iba si Solomon, nakita natin yung puso niya. At kung ano ang mas mahalaga sa kanya. Diba kanina? Pinag-aralan natin kung ano yung hinihiling mo, na mas priority mo, yun yung laman ng puso mo. So nakita natin ngayon, ano yung priority ng puso ni Solomon? Hindi kayamanan, hindi siya humingi ng kayamanan, hindi siya humingi ng tagumpay, hindi masama yun, hindi siya humingi ng kapangyarihan, hindi rin siya humiling ng mahabang buhay, o nung pagkatalo ng kanyang mga kaaway, hindi niya hiningi yun. Ang hiningi niya ay wisdom o karunungan. Sa Hebreo, ang salita ng ginamit sa karunungan ay shama. Ang ibig sabihin ay hearing heart o sa Tagalog, isang pusong marunong makinig o discerning heart. Hindi ito pakikinig ng isang tunog lang o masabi lang na narinig mo ang isang bagay. Hindi. Ang shama ay may tatlong layer. To hear, to understand, and to obey and respond. To hear, ibig sabihin, ibibigay mo ang full attention mo para marinig ang Diyos. Pangalawa, to understand. Hindi mo lang papakinggan ang sinabi ng Diyos, kundi ito ay uunawain mo din. At pangatlo, to obey and respond. Ang ibig sabihin, hindi ka lang makikinig, hindi mo lang din uunawain, kundi gagawin mo pa. Tutugon ka ng may pagsunod. Kaya kapag sinabi ni Solomon, bigyan niyo po ako ng karunungan, shama, ang hinihingi niya ay hindi lang talino o karunungan sa isip, kundi isang pusong marunong makinig sa tinig ng Diyos, pusong umuunawa, pusong sumusunod sa kanyang kalooban. Yun yung gustong sabihin ni Solomon sa Diyos. Yun yung wisdom. Parang sinasabi mo, Lord, turuan mo akong makinig, umunawa at sumunod sa iyo kahit mahirap. Ganun kalalim ang shama. Ito ang ugat ng tunay na wisdom. Bakit? Kasi ang totoo, marunong makinig sa Diyos, makakaunawa siya ng tama. At kapag naunawaan niya ang tama at mali, makakasunod siya ng buong puso. Pero kung palagi mo na lang sinasabi, wala akong time magbasa, nagpray naman ako, okay na yon. Kaibigan, yan ay hindi shama. Ang shama o wisdom ay pakikinig na nagbubunga ng pagkaunawa at pagsunod. Paano mo malalaman yung uunawain mo at susundin mo kung hindi ka magbabasa, kung hindi ka makikinig? Bakit ito wisdom? Kasi habang nakikinig ka sa Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng kanyang salita, nababago ang perspective mo sa mga nangyayari sa iyong sitwasyon. Ang wisdom ay yung makita mo ang circumstances na nangyayari sa paraan kung paano ito nakikita ng Diyos. At dahil naiintindihan mo kung paano ito tinitignan ng Diyos,
ay magre-respond ka naman ng tama. Susundin mo ang kalooban ng Diyos. Kahit parang naisip mo na hindi logical sumunod. Pero dahil sinabi ng Diyos, gagawin ko. May pagkakataon na nagpapanik na ang mga tao sa paligid mo, pero dahil nakikita mo kung paano tinitignan ng Diyos ang nangyayari, relax ka lang. At ikaw ang nagiging daluyan ng kalakasan para sa iba. Ito ang wisdom. Minsan, ang tingin ng iba sa sitwasyon walang hustisya. Pero ikaw, pag meron kang wisdom, nakikita mo ito sa paraan ng pagtingin ng Diyos. Alam mo na may justice. At ang Diyos ang bahala sa tao na yon. Pero ang iyong response ay pagmamahal pa rin sa taong gumawa ng kasalanan sa iyo. Alam mo na ang justice ay nasa kamay ng Diyos at wala sa kamay mo. Kaya nga, kaibigan, wisdom begins when we stop talking and start listening. Kaya kapag sinasabi mo na wala kang time sa pagbabasa ng salita ng Diyos, parang sinasabi mo sa Kanya na mas pinipili ko ang kamangmangan kaysa wisdom. Kaibigan, ang unang hakbang ng tunay na karunungan ay ang pagpapakumbaba, ang aminin sa Diyos, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. At yan mismo ang ginawa ni Solomon. Inamin niya na hindi siya karapat dapat maging hari. Sabi niya, kahit binatilyo pa ako at wala pang karanasan sa pamamahala. Tignan mo, hindi niya sinabi, magaling kasi ako, kaya ako pinili ng Diyos eh. Hindi. Nasabi niya, hindi ako deserving, Lord. Ang bata-bata ako pa, wala nga akong karanasan. Paano ko i-manage ito? Kaibigan, humility precedes wisdom. Yung mga taong may wisdom, sila yung mapagpakumbaba. Pero yung mga taong ma-pride, yung mga taong ayaw na ayaw tumanggap ng correction, sila yung mga taong walang wisdom. Ang taong marunong umamin ng kakulangan niya sa harap ng Diyos, sila yung mga taong handang tumanggap ng pagpupuno ng Diyos. Kung hindi mo i-empty yung sarili mo at hindi mo sasabihin sa Diyos, Lord, kailangan kita, wala po akong alam, wala po akong kakayanan, hindi ka mapupuno ng Diyos, ng wisdom, ng pagmamahal niya, walang maipupuno sa iyo ang Diyos kung masyado ka nang sinasabi mo na marami ka nang alam at hindi mo na kailangan ang wisdom ng Diyos. Maaaring hindi mo sinasabi yon directly sa Diyos, pero sa iyong aksyon nangyayari. Pag merong nagko-correct sa'yo, sinasabi mo, hindi ko kailangan yan. Matagal na akong Christian. Nagagalit ka. Kaibigan, hindi yan ang wisdom. Hindi ka mapupuno ng Diyos. Hindi ka mababago ng Diyos kung hindi ka magpapakumbaba. Kung tutusin, may mga moments tayo sa buhay. Yung mga sandali na parang tinatanong tayo ni Lord, Anak, anong gusto mo ibigay ko sa'yo? Alam mo, kung hindi tayo mag-iingat, ang natural instinct natin, humiling ng kaginhawahan, humiling ng pera, humiling ng proteksyon. Tama ba? Hindi masama yan. Pero minsan, hindi yan ang pinaka-importante nating kailangan. Kasi ang pinakamahalagang kailangan natin ay ang karunungang marinig ang Diyos sa gitna ng maingay na mundo. Kaibigan, isipin mo ito. Baka kaya ka naliligaw ay hindi dahil hindi ka marunong magdasal, kundi dahil hindi ka marunong makinig. Pag-isipan mo mabuti. Minsan, maaaring tinatanong mo, bakit andito na naman ako sa sitwasyon na ito? Bakit ako bumagsak ulit? Kasi maaaring hindi ka nagsisikap na makinig sa Diyos upang magkaroon ka ng totoong wisdom. Pag-isipan mo mabuti. Baka ang problema ay hindi kulang ang sagot ng Diyos, kundi sobrang ingay lang talaga ng paligid mo para marinig mo siya. Sobrang busy ka para sa mga temporaring bagay. Sobrang dami mong hinahabol sa buhay, kaya ang maupo at makinig sa Diyos ay hindi mo nagagawa. Kaibigan, ang maganda sa puso ni Solomon ay hindi lang basta gusto niya ng karunungan, kundi gusto niya marinig ang boses ng Diyos mismo sa puso niya. Ang gusto niya, ang Diyos mismo. Kaibigan, tanungin mo ito sa sarili. Kailan mo hinanap ang Diyos ng totoong-totoo sa puso mo? Masasabi mo ba sa sarili mo na hinahanap ko talaga ang Diyos? Ano yung evidence sa buhay mo na makikita na ikaw talaga ay naghahanap ng seryoso sa Diyos? Kaya dahil ang hiningi ni Solomon ay wisdom at hindi kayamanan, na please ang Diyos sa kanya. Sabi sa verse 10, natuwa ang Panginoon sa hiningi ni Solomon. Ang ibig sabihin, nalugod ang Diyos kasi ang hiningi ni Solomon ay hindi pang sarili, kundi para magamit niya sa purpose ng Diyos at sa paglilingkod sa Diyos at sa tao. Ang sinasabi ni Solomon, hindi ko kayang pamahalaan ang kingdom mo, Lord.
Itong mga tao mo, bigyan mo po ako ng wisdom. Yung hiningi niyang wisdom, hindi para sa kanya. Ang hiningi niyang wisdom, para pamahalaan yung mga tao ng Diyos, yung pamilya ng Diyos, yung mga bayan, yung mga tao na pinili ng Diyos. Humingi siya ng wisdom para sa purpose ng Diyos at hindi para sa hidden agenda niya. At dahil doon, sabi ng Diyos sa kanya, verse 13, bibigyan kita ng hindi mo hiningi ang kayamanan at karangalan para walang hari na makapantay sa iyo sa buong buhay mo. Kapatid, pansinin mo, nang unahin ni Solomon ang karunungan, lahat ng hindi niya hiningi, ibinigay din ni Lord sa kanya. Kaya nga, sabi ng Panginoong Hesus sa Matthew 6:33, basahin natin ito, but seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Kaibigan, kung gusto mo ng all these things, ano daw ang uunahin mo? Unahin mo ang Diyos. Unahin mo ang kanyang kaharian. Unahin mo ang kanyang katuwiran. Unahin mo ang pakikinig, pag-uunawa at pagsunod. Bakit mo unahin ang paghingi ng wisdom? Kasi pag humingi ka ng wisdom sa Diyos, ang talagang hinihingi mo, siya mismo. Dahil siya ay wisdom. Siya kasi ang totoong karunungan. Diba sabi ng Panginoong Hesus, I am the truth. Ang truth ay wisdom. Hindi pwedeng humingi ka lang ng talino o kaalaman tapos ayaw mo namang lumapit sa Diyos. Lord, gusto ko ng wisdom dito sa aking trabaho. Pero hindi mo naman siya hinahanap. Pag humingi ka sa Diyos ng wisdom, ay sinasabi mo sa Kanya, Lord, pumasok ka at manguna sa buhay ko. At bigyan mo din ako ng karunungan na marinig kita, maunawaan kita, masunod kita sa buhay ko. At pag ginagawa mo ito, kaibigan, ayon sa talata, all these things will be given to you as well. Kaya kaibigan, humingi ka sa Diyos ng karunungan araw-araw. Sabi sa James 1:5, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan. Sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Na-realize ko, ang Diyos, hindi ka susungitan. Kapag sinabi mo, Lord, di ko po alam kung paano ko palalakihin ang aking mga anak sa paraan na gusto mo. Tulungan mo po ako. Bigyan mo po ako ng wisdom. Alam mo, kapag ganyan yung hinihingi mo sa Diyos, hindi ka niya i-reject. Kahit araw-araw ka pa humingi, kahit minu-minuto ka pa humingi ng wisdom patungkol sa iyong marriage, patungkol sa iyong trabaho, kung ang motivation mo ay mag-glorify ang Diyos sa buhay mo, magawa mo kung anong plano niya para sa lahat ng area ng buhay mo, naku, tuwang-tuwa siya sa iyo. In fact, kung magpapakumbaba ka na humingi ng wisdom sa Kanya, diyan siya nalulugod sa iyo. Bakit? Kasi kinikilala mo na mas marunong siya kaysa sa iyo. At nagtitiwala ka na ang wisdom na binibigay niya sa iyo, mas makakabuti kaysa sa pansarili mong karunungan. Kaya kailangan natin mag-ingat. Every time na hindi tayo humihingi ng wisdom sa Diyos, every time na nagdi-decide tayo na hindi natin hinihingi ang payo ng Diyos, parang sinasabi natin sa Kanya, hindi ko kailangan ng karunungan mo, mas marunong ako sa iyo, Lord. Isang araw, may mayamang binata na lumapit sa Panginoong Hesus. Sa paningin ng mga tao, marahil, isa siyang huwarang kabataan. Mayaman, edukado, moral, at respetado sa lipunan. Kung tutuusin, kung siya ay nabubuhay ngayon, siguro may sarili siyang kumpanya, may magandang sasakyan, at maraming followers sa social media. Hindi siya masamang tao. Actually, mabait siya. Sinusunod niya yung mga utos ng Diyos mula pagkabata. Very religious, pero may kulang. Kaya lumapit siya sa Panginoong Hesus at nagtanong, Guro, anong mabuting bagay ang dapat kong gawin upang magkaroon ako ng buhay na walang hanggan? Pansinin mo, parang mabuti naman ang tanong niya kasi hindi siya nagtanong, paano ako yayaman o paano ako sisikat? Ang tinanong niya, paano ako magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya lang may problema. Gusto niyang makuha ang eternal life nang hindi binibigay ang kanyang earthly life. Gusto niya ng blessing pero ayaw niyang isuko ang mga dapat isuko sa kanyang buhay. Kaya sabi ni Lord sa kanya, kung ibig mo maging ganap, humayo ka, ipagbili mo ang iyong mga ari-arian at ibigay mo sa mga dukha at magkakaroon ka ng kayamanan sa langit. Pagkatapos ay pumarito ka at sumunod ka sa akin. Alam mo, nangyari, umalis siyang malungkot. Bakit? Kasi mas pinili niya ang kayamanan kaysa sa karunungan na galing kay Kristo. Mas pinili niya ang kayamanan sa lupa kaysa kayamanan sa langit. Hindi sinabi ni Lord na bawal maging mayaman. Ang gusto lang niyang ituro dito ay sino ba talaga ang tunay mong pinapahalagahan? Ang giver o ang gift?
Ang problema ng mayamang binata ay hindi lang ang dami ng kanyang pera, kundi ang puso niya nakapit sa ari-arian at hindi sa Diyos. At dito makikita natin ang pagkakaiba nila ni Solomon. Pareho silang may opportunity. Si Solomon, tinanong ni Lord, anong gusto mo? At ibibigay ko sa iyo. Ang mayamang binata, tinanong din ng Panginoon, gusto mo bang isuko yan at sumunod sa akin? Parehong pagkakataon, pero magkaibang sagot. Si Solomon, pinili ang karunungan at binigay ni Lord pati kayamanan. Pero, yung mayamang binata, pinili ang kayamanan na wala, pati kaluluwa. Nakakalungkot kasi maraming Kristiyano ngayon ang kagaya ng mayamang binata. Tinatawag ni Lord na maglingkod pero sinasabi, Lord, busy ako sa work. O kaya, Lord, kapag stable na ako, saka ako magbi-ministry. Kaibigan, ang tanong ng Panginoon na hindi kung ilan ang kita mo, kundi kung handa ka bang isuko ang career mo sa Kanya para gamitin niya ito sa kingdom niya. Hindi mo kailangang umalis sa trabaho pero handa ka bang magamit niya yan para sa kaharian niya. Isipin mo din kaibigan na baka ang trabaho na nagbibigay sa iyo ng seguridad ay siya palang humahadlang sa mas malalim mong pagsunod sa Diyos. Kaibigan, ask for wisdom over wealth. So paano ba tayo magkakaroon ng totoong wisdom na galing sa Diyos? Una, ask for wisdom over wealth. Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. Alam mo, karunungan ay sobrang praktikal. Kaya marapat lang na i-apply natin ito sa pang-araw-araw na buhay at hindi lang basta pag-aralan. Ang tunay na karunungan ay hindi lang nakatago sa isip, kundi ito ay dapat nakikita sa ating mga desisyon. Ang godly wisdom ay hindi lang kaalaman, kundi kakayahang i-apply ang katotohanan na iyon sa totoong sitwasyon ng buhay. Ito yung uri ng karunungan na ginagamit natin kapag kailangang mamili sa tama o mali. Mamimili sa totoo o peke. Mamimili sa sinabi ng Diyos o sa sinabi ni Taning. Alam nyo, maraming tao, minsan sinisip nila, kasi ito yung pakiramdam ko, ito yung sumasagi sa isip ko. Ito mga negative thoughts na ito. Kung may wisdom ka at ina-apply mo yon, ang lagi mong tatanungin sa sarili mo, ito bang naririnig ko mga idea na ito galing sa Diyos o hindi? Kung ang Panginoong Hesus ba sasabihin niya ito o hindi? Kung hindi, ang ibig sabihin niyan, susunod ka sa Panginoon. At kapag sumunod ka sa Panginoon at yun ang pinakinggan mo, yun ang wisdom. Yun yung pag-apply sa iyong buhay. Ang taong may unshakable wisdom ay hindi lang marunong magsalita ng tama, kundi marunong ding mabuhay ng tama. Tandaan natin yan, ulitin natin. Ang wisdom ay hindi lang marunong magsalita ng tama, kundi marunong ding mabuhay ng tama. Hindi puro salita na dapat ganito gawin mo, dapat ganito gagawin ko, ito yung plano ko, ito yung tama. No, kailangan mo ding isabuhay yan. So tingnan natin kung paano in-apply ni Haring Solomon ang wisdom na binigay sa kanya ng Diyos. Basahin natin. 1 Kings 3:16-27. May dalawang babaeng bayaran na pumunta kay Haring Solomon. Nagsalita ang isa sa kanila, "Mahal na hari, ako at ang babaeng ito ay nakatira sa iisang bahay. Nanganak ako habang naroon siya sa bahay. Pagkalipas ng 3 araw, siya naman ang nanganak. Kaming dalawa lang ang nasa bahay at wala nang iba. Isang gabi, nahigaan niya ang kanyang anak at namatay ito. Na maghating gabi, bumangon siya habang natutulog ako at pinagpalit ang mga anak namin. Inilagay niya ang anak ko sa tabi niya at ang anak naman niyang namatay ay inilagay niya sa tabi ko. Kinabukasan nang bumangon ako para pasusuhin ng anak ko, nakita kong patay na ito. At nang mapagmasdan ko ng mabuti ang sanggol sa liwanag, nakita kong hindi siya ang aking anak. Sumagot ang isang babae, "Hindi totoo yan. Akin ang buhay na sanggol at sayo ang patay." Pero sinabi ng unang babae, "Hindi totoo yan. Iyo ang patay na sanggol at akin ang buhay." Kaya nagsagutan silang dalawa sa harapan ng hari. Sinabi ng hari, "Ang bawat isa sa inyo ay gustong angkinin ng buhay na sanggol at walang isa man sa inyo ang gustong umangkin sa patay na sanggol." Kaya nagutos ang hari na bigyan siya ng espada at nang dalan siya ng espada, inutos niya hatiin ang buhay na sanggol at ibigay ang bawat kalahati sa kanilang dalawa. Dahil sa awa ng totoong ina sa kanyang sanggol, sinabi niya sa hari, "Maawa po kayo, mahal na hari. Huwag po ninyong patayin ang sanggol. Ibigay nyo na lang po siya sa babaeng yan." Pero sinabi ng isang babae, "Hatiin nyo na lang po ang sanggol para wala ni isa man sa amin
ang makaangkin sa kanya. Pagkatapos sinabi ng hari, huwag hatiin ng buhay na sanggol. Ibigay ito sa babae na nagmamakaawa na huwag itong patayin dahil siya ang tunay na ina. Alam mo, ang kwentong ito ay isa sa mga pinakasikat na ebidensya ng wisdom ni Solomon. At ito rin ang isang halimbawa kung paano ginagamit ang wisdom sa totoong buhay. Dalawang babae na may maruming reputasyon ang lumapit sa hari para humingi ng hustisya. Kaya lang, walang testigo, walang ebidensya, walang DNA test na magpapatunay. Ang hirap mag-decide kapag ganito. Humanly speaking, imposible itong lutasin. Pero dito lumitaw ang divine wisdom na binigay ng Diyos kay Solomon. Alam niya na ang tunay na ina ay pipiliin ang buhay na anak kahit mawala ito sa kanya. Ang ibig sabihin ay ina-apply ni Solomon ng wisdom sa totoong buhay. Ang wisdom ay parang flashlight sa gitna ng dilim. Kahit maliit lamang ang ilaw nito, sapat na ito para makita mo kung saan ka dapat tatapak. Hindi mo kailangan makita ang buong kahabaan ng kalsada. Kailangan mo lang makita ang next step. At yan ang binibigay ni Lord. Direksyon sa bawat hakbang. Minsan kasi gusto natin ng blueprint ng buong buhay natin. Lord, pakita mo na lahat-lahat. Saan ako mapupunta? Sino mapapangasawa ko? Ano mangyayari sa susunod? Pero ang sagot ni Lord, hindi. Bibigyan kita ng tamang liwanag para sa isang hakbang. Kasi doon mo ako matututunan pagkatiwalaan. Halimbawa, pagising mo sa umaga, malinaw na nais ng Diyos na unahin mo siya. Niliwanag niya yung tayo at sa akin. Nais ng Diyos na mahalin natin siya ng buong puso. Ang ibig sabihin, bibigyan mo siya ng time, kakausapin mo siya. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, bigay mo sa akin. Ano ba talaga ang plano mo sa akin? Ano ba talaga kalooban mo? Ang daming tao naririnig ko na palaging sinasabi, ay gusto kong masunod ang kalooban ng Diyos, kaya lang hindi ko alam kung anong kalooban ng Diyos. Ngayon, ito yung problema. Paano ibibigay ng Diyos sa iyo yung mga susunod na revelation, yung mga susunod na kalooban niya, kung itong unang-unang basic na sinasabi niya sa iyo na gawin mo, unahin mo siya, hindi mo ginagawa. Paano siya magre-reveal sa iyo? Minsan gusto nating malaman agad kung anong direksyon ng buhay natin, pero ang sabi ni Lord, anak, mag-umpisa ka muna sa akin. Alam mo, kapag sinimulan mo ang araw mo sa conversation time mo sa Kanya, binibigay na niya agad yung unang liwanag, yung unang step para sa susunod mong direksyon. Bibigyan ka din niya ng peace, bibigyan ka niya ng clarity, bibigyan ka niya ng tamang perspective sa bawat sitwasyon ng iyong buhay. Kaya nga, di ba, yun yung sabi sa Psalms 119:105, your word is a lamp for my feet, a light on my path. Pansinin mo, sabi, lamp for my feet, hindi floodlight para sa buong kalsada. Ang ibig sabihin, binibigyan ka ng maliliit na liwanag na hahakbangan mo step by step. Ang ibig sabihin, ay ang pag-apply ng wisdom ay hindi lang tungkol sa malalaking desisyon, kundi sa pang-araw-araw na obedience. Yung manahimik ka kahit may gusto kang patunayan, kasi alam mong hindi lahat ng laban ay kailangan mong sagutin at patulan. Yan ang wisdom. Maraming tao, lahat na lang ng bagay gustong may patunayan siya. Gustong makipaglaban. Kaibigan, hindi yan ang wisdom. Maraming tao, lahat papatulan. Kaibigan, may mga laban na hindi dapat labanan. Ang kailangan mo ay matunang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yan ang wisdom. Yung maghintay sa timing ni Lord kahit mukhang nauuna na ang iba, yan ang wisdom. Yung magbigay kahit kapos ka kasi alam mo si Lord ang tunay na provider, yan ay wisdom. Yung ngumiti ka kahit may mabigat sa kalooban mo kasi alam mo may pag-asa sa Diyos, yan ay wisdom. Yung magpasalamat kahit hindi pa dumarating yung sagot kasi alam mo faithful ang Diyos, yan ay wisdom. Ina-apply mo. Yung magbasa ng salita ng Diyos kahit hindi mo feel kasi alam mo ang faith ay lumalago sa pakikinig. Yan ay wisdom. Yung maging totoo kasi kahit mas madaling magkunwari o mas madaling magsinungaling kasi alam mo na ang wisdom nagtuturo na magkaroon ka ng integridad. Yung magpatawad ulit kahit wala kang naririnig na sorry, yan ay wisdom. Yung manatiling matatag kahit hindi mo naiintindihan ang nangyayari, yan ay wisdom.
Yan ang unshakable wisdom, kaibigan. Tandaan mo ito, ang bawat maliliit na hakbang ng pagsunod ay malaking hakbang naman ng pagtitiwala sa Diyos. Kapag nagtiwala ka sa direksyon ng Diyos sa iyo, ito ay wisdom. At sa dulo ng bawat hakbang na yan, grabe, hindi mo namamalayan, nakarating ka na sa bawat istasyon ng pagbabago at tagumpay para sa layunin ng Diyos sa iyong buhay. Ano ibig ko sabihin? Yung tipong pag binalikan mo ng tingin ang nakaraan, tapos tinignan mo ang sarili mo ngayon, marirealize mo na tama pala yung pagpili mo ng daan na pinapagawa ng Diyos. At doon mo makikita na ang wisdom ng pagsunod sa tama na direksyon ng Diyos ay perfect. Perfect will. Ako kapag tinitignan ko yung buhay ko dati, hindi ko maiwasang magpasalamat sa Diyos. Lord, salamat sa lahat ng wisdom na binigay mo sa akin. Step by step, unti-unti. Pero tama ang lahat ng ito. Hindi ako magbabago kundi dahil sa gabay mo. Salamat, ang buhay ko dati na walang silbi, ngayon nagagamit mo para makaabot sa mga naliligaw at makapagpalakas sa mga nanghihina. Salamat po sapagkat ako ay naging kasangkapan mo. Hindi po ako karapat-dapat, pero pinili mo po ako. Salamat po. Alam mo si Haring Jehoshaphat ay hari ng Juda. Isang mabuting hari na may takot sa Diyos. Isang araw dumating sa kanya ang balita na isang napakalaking hukbo na 3 bansa, Moabites, Ammonites at Meunites, sabay-sabay na paparating para salakayin yung kanyang kaharian. 3 kalaban versus isang maliit na hukbo. Grabe, imposible silang manalo dito. Alam mo, pag ganito sitwasyon, natural na reaksyon ng isang hari, alam mo, maghanda ng mga sundalo, maghanda ng armas, mag-strategize. Tama ba? Pero iba si Jehoshaphat. Ang unang ginawa niya ay hindi magplano, kundi magdasal. Yun ang wisdom. Sabi sa 2 Chronicles 20:3-4, nabahala si Jehoshaphat at humingi siya ng patnubay kay Yahweh. Iniutos niya na mag-ayuno ang lahat ng mamamayan ng Juda. Nagtipon-tipon ng buong Juda upang humingi ng tulong kay Yahweh. Dumating sila buhat sa iba't ibang lungsod. Ibig sabihin, imbis na magpanik, humingi siya ng patnubay sa Diyos at nanawagan ng panalangin at pag-aayuno sa buong bansa. Yun ang wisdom. Lahat ng tao, bata, matanda, lalaki, babae, sama-samang lumuhod sa templo para humingi ng tulong sa Diyos. Yun yung wisdom. Minsan, yung panalangin, last resort. Yung tipong dapang-dapa ka na. Yung tipong nagawa mo na lahat ng diskarte na gusto mong gawin. And then sasabihin mo, teka, magdasal kaya ako? Humingi kaya ako ng tulong sa Diyos? Kasi parang wala nang pag-asa eh. Kaibigan, hindi ganun. Ang unang step ng wisdom ay panalangin. At sa harap ng buong sambahayan, nanalangin si Jehoshaphat. Sabi niya, ikaw po ang Diyos namin, parusahan ninyo sila. Hindi namin kayang labanan ang ganito karaming hukbo. Hindi po namin alam ang aming gagawin. Sa inyo lamang kami umaasa. Grabe no? Ito ang puso ng unshakable wisdom. Marunong umamin na hindi niya kaya at wala siyang magagawa. At magtitiwala lang sila sa Diyos kahit hindi nila alam ang susunod na hakbang. Kaibigan, hindi siya umasa sa sarili niyang katalinuhan o diskarte. Ginawa niya ang sinasabi sa Proverbs 3:5-6. Basahin natin ito. Trust in the Lord with all your heart and lean not on your own understanding. In all your ways, submit to Him and He will make your path straight. Yan ang eksaktong ginawa ni Jehoshaphat. Hindi siya nag-lean sa sariling understanding. Hindi siya umasa sa sariling lakas, kundi buong puso siyang nagtiwala sa Diyos. At dahil doon, tinuwid ni Lord ang daan niya sa paraang hindi niya inaasahan. Ano nangyari? Habang nananalangin sila, nagsalita ang Espiritu ng Diyos sa pamamagitan ni Jahaziel na isang Levita. Sabi niya sa verse 17, hindi na kayo kailangan lumaban, manatili na lamang kayo sa inyong kinakatayuan at maghintay. Makikita ninyo ang pagtatagumpay ni Yahweh para sa inyo. Kaya hindi kayo dapat matakot ni masiraan ng loob. Harapin ninyo sila bukas sapagkat si Yahweh ang kasama ninyo. Grabe, ang instruction ng Diyos ay simple lang pero nakakagulat. Huwag ka matakot. Hindi mo kailangan lumaban. Ako lalaban para sa iyo. Yun yung sabi niya kay Jehoshaphat. Kung tayo yun, baka magtanong tayo, Lord, sigurado ka ba? 3 bansa yung kalaban. Pero si Jehoshaphat hindi nagtanong. Sumunod agad. Ano tawag doon? Wisdom. Ina-apply. Every time na sumusunod tayo, kahit hindi natin maintindihan, ang tawag doon ay wisdom.
Kinabukasan, tinipon ni Jehoshaphat ang kanyang mga sundalo. Pero alam mo kung sino ang inilagay niya sa unahan ng kanyang army? Hindi mga mandirigma, kundi mga mang-aawit. Grabe, yung mga choir. Sabi sa verse 21, matapos niyang paalalahanan ang mga tao, pumili siya ng mga mang-aawit na magpupuri kay Yahweh dahil sa kanyang kahangahangang kabanalan. Inilagay niya ang mga ito sa unahan ng hukbo at habang daay umaawit, purihin si Yahweh, pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Grabe, battle formation ito. Pero sa unahan, ano nandun? Choir. Hindi sila humawak ng espada, kundi mga instrument ng pang-awit. At habang umaawit sila, ano nangyari? Verse 22, nang marinig ng mga kaaway ang awitan, ginulo sila ni Yahweh. Dahil dito sila ang nagkagulo. Ang sinalakay ng mga Ammonita at Moabita ay ang kasama nilang taga-Idom at nilipol nila ang mga ito. Pagkatapos sila ang nagpatayan. Habang nagpupuri sila Jehoshaphat, nagkagulo ang mga kaaway. Sila naman ang naglaban-laban. Walang sugat ang Juda. Wala ni isa man sa kanila nasaktan. Walang espada ang ginamit. Anong ginawa nila? Nag-worship. Kaibigan, baka ang sinasabi ngayon sa iyo ni Lord, sa pinagdadaanan mo, mag-worship ka. Matuto kang kumanta sa akin. Matuto kang magpuri sa akin. Matuto mong i-align yung buhay mo sa akin. Alam mo, pagdating nila Jehoshaphat sa lugar ng labanan, sabi ng Bible, lahat ng kalaban patay na. Walang nawalang buhay sa kampo ni Jehoshaphat at sa halip napakaraming patay na kaaway. At pa yung amazing, naiwan ng mga kaaway nila yung mga yaman, yung mga kayamanan na dala nila. 3 araw nilang pinulot ang mga kayamanang hindi naman nila pinagpaguran. Wala na, kasi patay na yung mga kalaban. Kapatid, minsan ganun din ang karunungan ng Diyos. Ang wisdom ni Lord ay hindi palaging logical, pero laging mai-stretch yung ating faith. Sasabihin niya, magpatawad ka at iisipin mo, Lord, baka abusuhin ako. Pero sa dulo, makikita mo na ang kapayapaan, mas mahalaga kaysa pride. Sasabihin niya, magtiwala ka muna, wag mo madaliin. Lord, baka mawala ang opportunity. Pero sa dulo, makikita mo na ang planong galing sa Diyos, hindi kailanman nagkakamali. Kaibigan, ito yung totoo. Hindi nanalo si Jehoshaphat sa pamamagitan ng pakikipaglaban, kundi nanalo siya sa pamamagitan ng pagtitiwala. Kaya kaibigan, baka mamaya, kaya may problema, kaya hanggang ngayon hindi mo ma-overcome kung ano yung dapat mong i-overcome kasi nakikipaglaban ka sa sarili mo. Kaibigan, mananalo ka sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Diyos. Hindi siya nagtagumpay dahil sa talino o strategy nila, kundi dahil sa pagsunod at pananampalataya sa Diyos at sa kanyang sinabi. Ito ang unshakable wisdom. Isinasabuhay araw-araw. Baka ngayon ikaw din ay parang si Jehoshaphat, may kalaban ka rin. Hindi nga lang hukbo ng sundalo, kundi problema, takot, sakit o krisis. At tulad ni Jehoshaphat, baka sinasabi mo rin, Lord, hindi ko alam ang gagawin ko. Kaibigan, gusto kong ipaalala sa iyo, you don't have to know the plan. You just need to know the planner. Kilalanin mo ang Panginoong Hesus at patuloy na tumingin sa Kanya. At makikita mo kung paano siya kikilos sa mga paraan na hindi mo kayang isipin. Minsan nga, hindi mo na kailangan makipaglaban. Sasabihin niya lang sa'yo, ako na bahala dyan. Ako lalaban para sa'yo. Ang gusto ko lang, magtiwala ka sa akin at gawin mo kung anong pinapagawa ko sa iyo. So, paano ba tayo magkakaroon ng totoong wisdom na galing sa Diyos? Una, ask for wisdom over wealth. Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. At pangatlo, let others see God's wisdom in you. Hayaan mo na makita ng iba sa buhay mo ang wisdom ng Diyos. Ang ibig sabihin, sa pamamagitan ng mga choices na pinipili mo, ay makikita ng mga tao na nakapaligid sa iyo na ito ay wisdom na galing sa Diyos. Kaibigan, kapag ang isang mananampalataya ay namumuhay ayon sa karunungan ng Diyos, nakikita ng ibang tao na may kakaiba sa Kanya. Tama ba? Na hindi basta talino lang ito, kundi nakikita talaga nila ang presensya ng Diyos. Alam mo, ang prayer ko na sa ating lahat, ang makita ng mga tao nakapaligid sa atin, hindi tayo. Naku, na ang galing mo naman, masyado kang madiskarte, ang talino mo. Alam mo, ang prayer ko hindi ganon. Ang prayer ko, makita ng mga tao sa atin, lalo na sa ating mga D-group leader, makita ng mga tao na nakapaligid sa atin na meron kang wisdom. Galing yan sa Diyos. Purihin ng Diyos sa buhay mo. Yun yung prayer ko para sa ating lahat. Ang unshakable wisdom ay nagiging testimony ng Diyos sa mundo. Hindi ito para magpasikat. Debate rito, debate dyan, kundi magpatunay na may Diyos
talaga na gumagabay at kumikilos sa buhay mo. Tuloy natin sa last verse, 1 Kings 3:28. Nang marinig ng mga mamamayan ng Israel ang pagpapasya ng hari, lumaki ang paggalang nila sa kanya dahil nakita nila na may karunungan siyang mula sa Diyos sa paghatol ng tama. Wow, grabe. Sa tuwing ina-apply pala natin ang wisdom na binibigay sa atin ng Diyos, sa tuwing pinipili natin na gawin ang tama, ay sino ang napapapurihan? Ayon sa talata, ay ang Diyos. Tingnan mo, sabi, nakita ng mga tao na ang karunungan ni Solomon ay hindi galing sa kanya, kundi galing sa Diyos. Kaibigan, kung gusto mong papurihan ng Diyos sa iyong buhay, ay ingatan mo ang mga choices na pinipili mo araw-araw. Si Solomon, matapos ang kanyang hatol, kumalat agad ng balita sa buong Israel. Lahat ng tao mula sa pinakamataas hanggang sa pinakamababa ay humanga sa hari. Pero pansinin mo, hindi dahil sa katalinuhan niya bilang tao, kundi dahil nakita nila na ang karunungan ng Diyos ay nasa kanya. Ibig sabihin, makikita ang godly wisdom sa mga gawa, sa ugali, sa desisyon, at sa paraan ng pagtrato mo sa mga tao. Ganito rin si Daniel. Dinala siya sa Babylonia bilang bihag, pero ang karunungan niya kakaiba. Makikita mo agad na ang karunungan na ito galing sa Diyos. Daniel 1:20. At sa bawat bagay tungkol sa karunungan at pangunawa na inusisa ng hari sa kanila, kanyang natuklasan na sila'y 10 ulit na mas mahusay kaysa sa lahat ng salamangkero at mga engkantador na nasa kanyang buong kaharian. Alam mo, ang sabi? 10 ulit na mas mahusay. Grabe. Alam mo na hindi ito galing o sa kaalaman lang ng tao. Ito'y galing sa Diyos. At alam mo, kahit ang mga paganong hari, nakita ng kakaiba kila Daniel. Kaya nang ma-interpret ni Daniel ang panaginip ni Nebuchadnezzar, sinabi ng hari, sumagot ang hari kay Daniel at nagsabi, tunay na ang inyong Diyos ay Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga hari at tagapaghayag ng mga hiwaga, yamang naipahayag mo ang hiwagang ito. Ganon din si Joseph sa Egypt. Nang marinig ni Pharaoh ang plano ni Joseph para sa taggutom, sabi niya, kaya't sinabi ng Paraon sa kanyang mga lingkod, makakakita kaya tayo ng isang taong kagaya nito na kinakasihan ng Espiritu ng Diyos. Kapatid, ang tunay na karunungan ay may fingerprint ng Diyos. Hindi mo kailangang ipagmalaki kasi ang Diyos mismo ang magpapatunay sa iyo. May kwento tungkol kay William Mackay, isang doktor sa Scotland noong 1800s. Bata pa lang siya. Binigyan siya ng kanyang ina ng Bible. May pangalan niya sa unang page. Nandun yung pangalan niya. Pero nang mag-aral na siya sa kolehiyo, lumayo siya sa Diyos. Naadik sa bisyo, naadik sa alak. Kaya isang araw, ibinenta niya yung Bible na bigay ng nanay niya para lang may pambili siya ng alak. Lumipas sa mga taon, naging doktor siya sa isang ospital. Isang araw, may pasyente siyang namatay. At habang nililinis ng nurse ang gamit ng pasyente, may nakuha siyang lumang Bible. Sabi niya, "Sir, anong gagawin natin dito?" Tinignan ito ni William. At alam mo, laking gulat niya. Yun pala ang Bible na binenta niya noon. Nasa loob pa rin ang pangalan niya. Nasulat kamay nung kanyang nanay. At habang binabasa niya ang mga pahina, nakita niya yung mga marka. May mga underline, may mga highlights, may mga notes. Patunay na ginagamit ito ng pasyente na yon. Na kahit hanggang kamatayan, mamamatay na lang siya, binabasa niya pa rin yung Bible. Doon bumagsak si William sa kanyang tuhod at umiyak. Sabi niya, yung wisdom na tinapon ko, ginamit ng Diyos para iligtas ang iba. At ngayon, ginamit niya ulit para iligtas ako. Mula noon, nagsisi siya at bumalik sa Panginoon. Kapatid, ganun ang wisdom ng Diyos. Nakakahawa at nagbibigay ng transformation sa isang tao. Kapag nakita ng tao ang karunungan ng Diyos sa buhay mo, nagiging liwanag ito na umaakay din sa iba, pabalik kay Kristo. May isang ama at anak na araw-araw bumibili ng dyaryo bago pumasok sa trabaho. Isang araw napansin nila na 2 dyaryo ang naibigay ng tindero. Sabi ng tatay, "Babalik ko ito, anak." Sagot ng anak, "Tay, maliit na bagay lang naman yan, wag na, ang layo na natin." Pero sabi ng ama, hindi maliit ang honesty. Mas mahalaga ang tiwala. Bumalik siya, ibinalik ang dyaryo. Alam mo, hindi na kailangan mag-preach ng tatay sa anak niya. Bakit? Nakita ng anak niya mismo ang wisdom
sa pamamagitan ng ginawa ng kanyang tatay. Ang wisdom ay ang sumunod sa kalooban ng Diyos. Yun yung wisdom. Hindi wisdom yung paiiralin mo yung sarili mong pagkaintindi. Ginagawa naman ng iba, okay lang. No, ang wisdom ay ang palagi mong pagsunod sa kalooban ng Diyos. At ang wisdom ay ang motivation mo, ay ang mag-glorify mo ang Diyos sa iyong buhay. Kapag ginagawa mo yun, hindi mo na kailangan mag-preach sa mga kasama mo sa trabaho, kasama mo sa pamilya. Lahat sila na makakakita ng wisdom na yan ay magpupuri sa Diyos, sapagkat malalaman nila na ang Diyos talaga ay nasa iyo. At kung anuman ang ginagawa mo, kung anuman ang desisyon mo, yan ay wisdom na galing sa Diyos. Yan ang klase ng karunungan na gustong makita ng Diyos sa atin, nakikita sa pang-araw-araw na buhay. Kaibigan, anong nakikita ng mga tao sa buhay mo ngayon? Pag tinignan nila ang paraan mo ng pagdidesisyon, ang reaksyon mo sa stress, o ang pakikitungo mo sa iba, nakikita ba nila ang karunungan ng Diyos? Hindi lahat ng nakikita ay totoo, pero ang karunungan ng Diyos ay laging nakikita at totoo. At tandaan mo, ang bawat desisyon mo ay pwedeng maging preaching moment o discipleship moment sa bahay, sa trabaho, sa social media. Pwede kang maging larawan ng unshakable wisdom ng Diyos. Kaya hayaan mo makita ng iba si Kristo sa iyo. Sa iyong pananahimik, makikita nila ang discernment. Sa iyong kababaang loob, makikita nila ang power ng Diyos. Sa iyong pagpapatawad, makikita nila ang grace. At sa iyong pamumuhay, makikita nila ang Diyos na hindi natitinag, hindi nagkakamali at hindi nagkukulang sa pagbibigay ng wisdom sa iyo. Kaibigan, sa dulo ng lahat ng ito, makikita natin na hindi sapat ang human wisdom. Kasi kahit gaano tayo katalino, kahit ilang beses tayong magdesisyon ng tama, kung wala ang Panginoong Hesus sa puso natin, kulang pa rin. Ang tunay na karunungan ay hindi lang tungkol sa kung ano ang alam mo, kundi kung sino ang pinagkakatiwalaan mo. At ang pinakamatalinong desisyon na magagawa ng kahit sinong tao ay ito, ang ilagay ang buong tiwala sa Panginoong Hesus. Sabi nga sa 1 Corinthians 1:24, as we close, Christ is the power of God and the wisdom of God. Ibig sabihin, ang Panginoong Hesus mismo ang karunungan ng Diyos. Hindi lang siya nagtuturo ng wisdom, kundi siya mismo ang wisdom. At kapag tinanggap mo siya sa buhay mo, ang karunungan ng langit ay magsisimulang manahan sa puso mo. Hindi ka pwedeng magkaroon ng godly wisdom hanggat wala sa'yo yung totoong wisdom. Sino yun? Ang Panginoong Hesus. Kaya nga, manampalataya ka na siya ang nagbayad ng iyong kasalanan sa krus. At kapag ginawa mo ito, ay bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Ang pananampalataya mo sa kanya at pagsuko ng iyong buhay ay simulan ng wisdom sa buhay mo. Maraming tao ang nakatanggap ng mabuting balita pero hindi nila ito pinakinggan. Kaya ngayon, wag mo sayangin ang pagkakataon na ito. Kahit nasaan ka at ipahayag mo ang pananampalataya mo at pagsuko sa Panginoong Hesus. Sabihin mo sa Kanya, Panginoong Hesus, inaamin ko po na ako'y makasalanan. Patawarin niyo po ako. Nananampalataya po ako na ikaw ang nagbayad ng lahat kong kasalanan sa krus, namatay at muling nabuhay muli. Ngayon nga ay binubuksan ko na ang aking puso. Pumasok ka at manahan sa akin. Tinatanggap kita bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Simula ngayon ay tatalikdan ko na ang aking kasalanan. Bigyan mo po ako ng wisdom moment by moment upang mapapurihan kita sa aking buhay. Amen. Kung sumabay ka sa panalangin natin bilang pananampalataya at pagtanggap mo sa Panginoong Hesus, mag-iwan ka sa comment section ng salitang accept para makilala ka namin at masama sa aming panalangin para sa iyong paglagawang spiritual. Kung na-bless ka naman sa message na ito, inaanya kita mag-subscribe sa aking YouTube channel upang ma-notify ka pag may bago na kaming video. Ibahagi mo din ang mensahe na ito sa iba ng mga nanghihina, nangangamba sa buhay at nasa kapighatian upang ma-encourage sila na lumapit sa Diyos na nagmamahal sa atin. Kung gusto mo namang mas makilala pa ang Diyos, sumama ka lang sa aming online discipleship group. Type mo lang ang salitang join sa comment section or check mo ang registration sa link sa description. Salamat nga pala sa mga nagsusupport sa ating ministry at kung gusto mong maging partner sa ministry na ito na magamit ka ng Diyos sa pagpapalaganap pa ng kanyang salita at pagtulong sa mga nangangailangan ay inaanya kita mag-support financially sa ating gawain. Meron tayong link sa ating give page sa description. Pag hindi nyo nakita ang link ay mag-type lang kayo ng partner sa comment section at papadala namin kayo ng link.
So, paano ba tayo magkakaroon ng totoong wisdom na galing sa Diyos? Una, ask for wisdom over wealth. Gaya ni Solomon, piliin natin ang karunungan kaysa kayamanan. Kasi kapag si Lord ang una, lahat ng kailangan mo ay susunod. Pangalawa, apply wisdom to real life decisions. Gawin mo ang tama kahit mahirap. Sundin ang boses ng Panginoong Yesus kahit parang yung liwanag ng direksyon na pinapakita niya, parang minsan hindi mo maintindihan o kukonti lang. At pangatlo, let others see God's wisdom in you. Mamuhay ka sa paraang makikita ng iba ang Panginoong Yesus sa iyo. Huwag mo sabihin, secret agent ako na mananampalataya. Sa opisina mo, hindi nila alam na Christian ka. Kasi wala ka ring desire o passion na i-share yung gospel sa kanila. No, hindi yon. Ipakita mo ang wisdom sa ibang tao. Mamuhay ka sa paraan na makikita nila yung wisdom ng Diyos sa iyo. Kaya kailangan mo i-share si Lord. Kasi hindi mo ma-share yung wisdom kung hindi mo i-share si Lord. Kapatid, si Jesus mismo ang karunungan ng Diyos. Kung siya ang kasama mo, sapat na ang liwanag niya para sa bawat hakbang mo sa buhay. Kaya ngayong araw, gawin mo ang pinakamatalinong desisyon sa buhay mo. Ang ilagay ang tiwala mo sa Panginoong Yesus. Dahil kapag siya ang karunungan mo, kahit anong unos, kahit anong storm, hindi ka matitinag. Bakit? Kasi meron kang unshakable wisdom. God bless po sa inyong lahat.